Handa na ba ang inyong mga puso para sa isang kwentong susubok sa inyong pananaw tungkol sa katotohanan at pagmamahal? May mga kasinungalingang kay daling paniwalaan at may mga katotohanang kay hirap pakinggan, lalo na kung galing sa bibig ng isang musmos. Halina't pakinggan natin ang isang salaysay na magpapatunay na ang pinakamaliit na tinig ang siyang maaaring maging pinakamalakas na sigaw para sa katarungan. Sabi nila, ang hustisya ay bulag, pero paano kung ang tanging makakakita sa katotohanan ay ang mga mata ng isang batang walang muwang? At paano kung para maipagtanggol ang taong kanyang minamahal, kailangan niyang kalabanin ang isang mundong mas pinipiling maniwala sa isang magandang kasinungalingan? Ang malamig na hangin sa loob ng korte ay tila humahagod sa bawat balat, nagpapahiwatig ng isang pagtatapos na matagal nang hinihintay. Sa siksikang silid hukuman ng Bayan ng Pag-asa, ang katahimikan ay halos nakakabingi. Ang tanging maririnig lamang ay ang mahinang pag-ubo ng ilang tao sa gallery at ang halos di marinig na paghikbi mula sa upuan ng akusado. Doon nakaupo si Dalisay Vergara, o mas kilala bilang si Isay. Ang kanyang mukha, na dati laging may ngiti para sa alagang sisinag, ay blangko ngayon sa pighati. Namumutla ang kanyang mga labi at ang mga mata niya'y halos tuyo na sa kaluluha. Tila naubos na ang lahat ng luhang kaya niyang ibuhos. Nakaposas ang kanyang mga kamay sa kanyang harapan, isang imahe ng pagkatalo. Sa kabilang panig, nakaupo si Marilag Montemayor Villena, ang byuda ng yumaong si Don Ricardo. Perpekto ang kanyang ayos, nakasuot ng itim na bestidang may simpleng perlas sa leeg. Ang kanyang magandang mukha ay nagpapakita ng kalungkutan, isang maskarang maingat na isinuot para sa lahat. Paminsan-minsan, dahan-dahan niyang pupunasan ang gilid ng kanyang mata gamit ang isang puting panyo, isang mahusay na pagganap para sa lahat ng naroroon. Ngunit sa likod ng mga matang yon, may isang kislap ng tagumpay na hindi maitatago. Tumingin ang abogado ni Marilag kay Isay na may ngiting mapang-asar. Kakatapos lamang niyang ilahad ang kanyang pangwakas na argumento, ipinipinta si Isay bilang isang sakim na kasambahay na nilason ang kanyang amo para sa pera. Ang lahat ng ebidensya, ang pekeng mga dokumento, ang mga patotoo ng mga bayarang saksi, at ang bote ng lason na natagpuan sa kwarto ni Isay ay lahat tumuturo sa kanya. Itinaas ng hukom ang kanyang maso, ang tunog ng kahoy na tumatama sa kapwa kahoy ay tila isang hatol ng kamatayan. Matapos pakinggan ang magkabilang panig at suriin ang lahat ng ebidensya, nagsimula ang hukom. Ang kanyang boses ay mabigat at may awtoridad. Ang korteng ito ay biglang bumukas ng malakas ang malaking pinto sa likuran ng korte. Ang tunog ay umalingaw-ngaw sa buong silid, pinuputol ang tensyon at nagiging sanhi ng paglingon ng lahat. Sa bukana ng pinto nakatayo ang isang maliit na figura. Isang batang babae na may 8 taong gulang, nakasuot ng puting bestida. Ang kanyang buhok ay bahagyang magulo dahil sa pagtakbo. Ang kanyang dibdib ay mabilis na tumataas baba at sa kanyang mga mata ay mayroong pinaghalong takot at determinasyon. Siya si Sinag del Sol, ang nag-iisang anak ni Don Ricardo. "Ning?" bulong ni Isay. Ang kanyang puso ay biglang tumibok ng malakas. Isang patak ng pag-asa ang biglang sumilay sa kanyang kaluluwang halos mamatay na. Sa isang iglap, nawala ang perpektong pagkakalma sa mukha ni Marilag. Napalitan ito ng purong gulat at galit. Isang mabilis na kislap na agad din niyang itinago sa likod ng kanyang maskara ng pagluluksa. Ngunit nakita ito ni Isay. At sapat na yon. Bago pa man makakilos ang mga gwardya, tumakbo na si Sinag papasok sa korte. Ang kanyang maliliit na paa ay mabilis na humakbang sa sahig na marmol. Ang kanyang mga mata ay nakatuon lamang sa isang tao, ang kanyang yaya Isay. "Huwag po, pakiusap," sigaw ng bata. Ang kanyang tinig ay mataas, ngunit malinaw, puno ng desperasyon.
"Guardia! Ilabas ang bata!" Utos ng hukom. Nagulat sa biglaang pangyayari. Ngunit huli na. Nakalapit na si Sinag sa gitna, sa pagitan ng upuan ng akusado at ng mesa ng prosekusyon. Huminto siya, hiningal, at buong tapang na hinarap ang hukom. Itinuro niya ang kanyang yaya Isay na ngayon ay napaluhana nang makita siya. Hindi po siya ang may kasalanan. Patuloy na sigaw ni Sinag. Ang luha ay nagsisimula ng mamuo sa kanyang mga mata. Wala pong kasalanan si Yaya Isay. Mahal niya po ang papa ko. Hindi niya po kayang gawin yon. Nagkaroon ng bulungan sa buong korte. Ang abogado ni Marilag ay mabilis na tumayo. "Objection, Your Honor. Ang bata ay halatang nalilito at maaaring naiimpluwensyahan lamang." Ngunit hindi pinansin ni Sinag ang abogado. Ibinaling niya ang kanyang daliring nanginginig at itinuro si Marilag na ngayon ay nakatayo na rin. Ang mukha ay nagpapakita ng di makapaniwalang pagkabigla. "Siya po!" ang sigaw ni Sinag. Ang kanyang boses ay umalingaw-ngaw sa bawat sulok ng silid. "Ang madrasta ko po, si Tita Marilag. Siya ang pumatay sa papa ko." Isang nakabibinging katahimikan ang bumalot sa korte. Ang bawat mata ay nakatuon sa maliit na batang babae na buong tapang na gumawa ng isang akusasyon na magbabago sa lahat. Ang hangin ay puno ng pagkabigla, pag-aalinlangan, at isang biglaang, nakakakabang na tanong. Nagsasabi ba siya ng totoo? Pumukpok ng malakas ang hukom sa kanyang mesa. Ang tunog ay tila kulog. "Katahimikan! Order in the court!" Ang kanyang mga mata, matalas at seryoso, ay nakatuon ngayon kay Sinag. Sa kabila ng kaguluhan, nanatiling nakatayo ang bata. Ang kanyang mga mata ay puno ng luha, ngunit hindi natitinag. Huminga ng malalim ang hukom at sa isang boses na mas mahinahon, ngunit may bigat pa rin ay nagtanong, "Anong sinasabi mo, bata?" Ang sigaw ni Sinag sa loob ng korte ay tila isang matalim na punyal na gumising sa natutulog na diwa ni Isay. Sa isang iglap, ang malamig at malupit na kasalukuyan ay naglaho at dinala siya ng kanyang isipan pabalik sa isang panahong mas mainit, mas maliwanag. 1 taon na ang nakalipas. Ang araw sa Hacienda de Luz noon ay laging kulay ginto. Sumisikat ito sa mga puno ng mangga, kumikinang sa mga dahon ng saging, at naglalaro sa ibabaw ng tubig sa maliit na fontaine sa gitna ng hardin. Para kay Isay, ang hacienda ay hindi lamang isang lugar ng trabaho. Ito ang kanyang mundo, at ang sentro ng mundong iyon ay isang munting anghel na nagngangalang Sinag. "Yaya, tingnan mo po." Ang masayang tinig ni Sinag ay pumuno sa hangin. Nakaupo sila sa ilalim ng malaking puno ng kalachuchi, napapalibutan ng mga nahulog na puting bulaklak. Sa harapan nila ay isang basket na puno ng mga bagong pitas na sampagwita. "Ang galing-galing naman ng alaga ko." Malambing na sabi ni Isay habang pinapanood ang maliliit na daliri ni Sinag na maingangat na tinutusok ang bawat bulaklak sa sinulid. Gumagawa sila ng kwintas na sampagwita, isang ritual na ginagawa nila tuwing hapon. "Konting-konti na lang at mas mahaba na ang gawa mo kaysa sa akin." Ngumiti ng malaki si Sinag. Ipinagmamalaki ang kanyang ginagawa. "Para po sa inyo ito, Yaya. At yung isa po para kay Papa. Para po kahit nasa trabaho siya, naamoy niya tayo." Isang mainit na damdamin ang bumalot sa puso ni Isay. Hinaplos niya ang buhok ng bata. "Napakabait mo talaga, Ning. Siguradong matutuwa ang papa mo." Sa 9 na taong paninilbihan niya sa mga bilena, mula nang isilang si Sinag, si Isay na ang naging anino ng bata. Siya ang tagapagtanggol sa mga halimaw, sa ilalim ng kama, ang taga-aliw sa bawat gasgas at bukol, ang kasama sa bawat laro at tawa. Mabait na amo si Don Ricardo, isang ama na walang hanggan ang pagmamahal sa anak. Ngunit ang kanyang negosyo ay madalas na umaagaw sa kanyang oras, at sa mga panahong yon, si Isay ang laging naroon.
Maya-maya, matapos ang kanilang paggawa ng kwintas, tumayo si Sinag at nagtatakbo sa malawak na damuhan, hinahabol ang isang paru-parong may kulay asul. Dahan-dahan lang, Ning, paalala ni Isay, natatawa sa walang kapagurang enerhiya ng bata. Kasabay noon, lumabas si Don Ricardo sa sliding door ng kanyang opisina, may hawak na telepono sa tainga. Nakita niya ang anak na naglalaro at ngumiti. Kumaway siya kay Isay, isang kilos ng pasasalamat. Ngunit ang kanyang atensyon ay mabilis na bumalik sa kausap sa telepono. Yes, of course, the shipment needs to be prioritized. Narinig ni Isay na sabi ni Don Ricardo. Ang boses niya ay seryoso. Sa kanyang paghahabol, hindi napansin ni Sinag ang isang nakausling ugat ng puno. Natisod siya at bumagsak sa damuhan. Isang malakas na iyak ang pumunit sa tahimik na hapon. Aray ko po, Yaya. Hindi pa man tapos magsalita si Sinag, si Isay ay nakatakbo na palapit sa kanya. Mas mabilis pa sa isang iglap. Lumuhod siya at niyakap ang umiiyak na bata. Saan ang masakit, anak? Patingin kay Yaya, sabi niya sa nag-aalalang boses. May maliit na gasgas sa tuhod ni Sinag, medyo dumudugo. Agad itong hinipan ni Izay, isang lumang lunas na laging epektibo. Shh, tahan na. Mawawala din yan. Lalagyan natin ng gamot mamaya. Tapos bibigyan kita ng paborito mong ice cream. Okay ba yon? Dahan-dahang tumahan si Sinag. Ang kanyang mga hikbi ay napalitan ng pagsinghot. Tumingala siya kay Don Ricardo na nakatayo pa rin sa di kalayuan. Ang telepono ay nasa tainga pa rin. Ang mukha ay nag-aalala. Okay lang ba siya, Isay? Tanong ni Don Ricardo, medyo malakas para marinig. May kausap lang ako, importante. Tumango si Isay. Opo, Don Ricardo. Gasgas lang po. Binuhat niya si Sinag na agad yumakap sa kanyang leeg. Habang naglalakad sila pabalik sa bahay, naramdaman ni Isay ang bigat ng pagtitiwala sa kanyang mga bisig. Hindi ito bigat ng isang bata, kundi bigat ng isang buong mundo. Gabi na. Matapos malinis at magamot ang sugat at matapos kumain ng hapunan, oras na para matulog si Sinag. Nakahiga na ang bata sa kanyang kama habang binabasahan siya ni Isay ng paborito niyang libro tungkol sa isang alitaptap na gustong maging bituin. At dahil sa kanyang kabutihan, tinupad ng diwata ng gabi ang kanyang hiling. Malambing, nabasa ni Isay. Ang munting alitaptap ay naging ang pinakamaliwanag na bituin sa kalangitan. Isinara ni Isay ang libro. Ang aral, Ning, ay kahit gaano kakaliit, basta't mabuti ang puso mo, abot mo ang lahat ng pangarap mo. Tumingin si Sinag sa kanya. Ang mga mata ay inaantok na. Yaya, di mo po ako iiwan, di ba? Kahit maging bituin na ako? Ngumiti si Isay at hinalikan ng noo ng bata. Kahit kailan, hinding-hindi ka iiwan ni Yaya. Dito lang ako palagi sa tabi mo. Pangako yan. Pinatay niya ang ilaw sa tabi ng kama. Nag-iwan lamang ng maliit na night lamp na hugis buwan. Palabas na sana siya ng kwarto nang marinig niya ang isang mahinang bulong. Mahal na mahal po kita, Yaya Ise. Napahinto si Isay. Mahal na mahal din kita, Sinag. Matulog ka na. Sa sala, naabutan niya si Don Ricardo na nagkakape. Mukhang pagod ito mula sa maghapong trabaho. Tulog na ba siya? Tanong nito. Opo, Don Ricardo. Kagigising lang po nung umiyak kanina, pero mahimbing na po ulit. Sagot ni Isay. Huminga ng malalim si Don Ricardo at tumingin kay Isay ng may sinseridad sa kanyang mga mata. Salamat, Isay. Maraming salamat sa lahat. Hindi ko alam kung anong gagawin namin kung wala ka. Higit ka pa sa isang yaya para sa kanya. Pamilya ka na namin. Ang mga salitang yon ay nagbigay ng kakaibang init sa puso ni Isay. Trabaho ko po yon, sir. At mahal na mahal ko po si Ning. Ngumiti si Don Ricardo, ngunit may kakaibang kislap sa kanyang mga mata ngayon. Isang kislap ng pananabik at, Ka ba?
Mayroon akong magandang balita, Aisay. Sabi niya, biglang nagbago ang tono. Actually, may sorpresa ako para sa inyong lahat. Umupo siya ng mas tuwid. Ang kanyang mukha ay biglang nagliwanag sa saya. Sa darating na Sabado, may ipapakilala ako sa inyo. Isang taong napakahalaga sa akin. Isang taong makakasama na natin dito sa hasyenda. Ang nangiti sa mukha ni Don Ricardo ay totoo at puno ng pag-asa. Ngunit sa hindi malamang dahilan, sa halip na matuwa, isang malamig na kaba ang biglang gumapang sa dibdib ni Isay. Isang hindi maipaliwanag na pakiramdam ng pangamba na parang anino na dahan-dahang lumalapit sa kanilang maliwanag na mundo. Ang Sabado na yon ay dumating na may kasamang kakaibang hangin. Para kay Sinag, ang buong Hacienda de Luz ay tila naghahanda para sa isang piyesta. Mas abala ang mga kasambahay kaysa karaniwan. Ang mesa sa kanilang malaking hapagkainan ay napapalibutan ng mga sariwang bulaklak at may naamoy siyang masarap na niluluto mula sa kusina. Sino po ba ang darating, Papa? Tanong ni Sinag sa kanyang ama habang inaayos nito ang kanyang kurbata sa harap ng salamin. Ngumiti si Don Ricardo, isang ngangiting abot tainga na matagal nang hindi nakikita ni Sinag. Isang napaka-espesyal na bisita, anak. Gusto kong maging pinakamabait na bata. Kamamaya, ha? Opo, Papa. Masayang sagot ni Sinag. Ang saya ng kanyang ama ay nakakahawa. Kung masaya si Papa, masaya na rin siya. Nang dumating ang hapon, dumating din ang bisita. Isang magarang itim na kotse ang pumarada sa harap ng kanilang bahay. Unang bumaba ang driver at magalang na binuksan ang pinto sa likuran at mula roon, lumabas ang isang babae. Para kay Sinag, para siyang isang reyna sa pelikula. Matangkad at balingkinita ng katawan, nakasuot ng isang pulang bestida na yakap ang kanyang perpektong hubog. Ang kanyang buhok ay itim na itim at nakaayos sa paraang elegante at ang kanyang mukha. Napakaganda. Ngunit ang nangiti niya, kahit na malapad, ay tila hindi umaabot sa kanyang mga mata. Ricardo, mahal, sabi ng babae. Ang kanyang boses ay kasing lambing ng musika. Sinalubong siya ni Don Ricardo ng isang yakap. Marilag, sagot ni Don Ricardo. Puno ng pagmamahal ang kanyang boses. Halika, gusto kong makilala mo ang aking prinsesa. Inakay siya ni Don Ricardo palapit kay Sinag. Si Yaya Isay ay nakatayo sa likuran ng bata. Ang mga kamay ay nasa balikat niya. Lumuhod si Marilag para magpantay sila ni Sinag. Ang kanyang pabango ay amoy bulaklak, ngunit para kay Sinag, may kasama itong lamig. Hello, Sinag. Ako si Tita Marilag. Sabi nito, ang nangiti ay hindi pa rin nagbabago. Narinig ko na ang dami-daming magagandang bagay tungkol sa'yo. Hello po. Mahinang sagot ni Sinag, bahagyang nagtatago sa likod ng binti ni Isay. May kinuha si Marilag mula sa kanyang mamahaling bag. Isang kahon. May dala ako para sa'yo. Binuksan niya ito at inilabas ang isang manika. Ito ang pinakamagandang manika na nakita ni Sinag. Mayroon itong mahabang buhok na kulay ginto, mga matang asul na kumikislap at isang bestidang kulay rosas na puno ng kislap. Ngunit nang iabot ito sa kanya ni Marilag, nag-atubili si Sinag. Sa halip, masinigpitan niya ang yakap sa kanyang luma at medyo gusgusing manika, isang manikang basahan na tinahi ni Yaya Isay para sa kanya. Kunin mo na, anak, sabi ni Don Ricardo. Regalo sa iyo ni Tita Marilag mo. Dahan-dahang kinuha ni Sinag ang bagong manika, ngunit ang isa niyang kamay ay nanatiling mahigpit na nakahawak sa luma niyang laruan. Salamat po, bulong niya. Isang mabilis na anino ng pagkadismaya ang dumaan sa mga mata ni Marilag, ngunit agad itong napalitan ng dati niyang matamis na ngiti. You're welcome, sweetie. Ang hapunan ng gabing iyon ay puno ng tawanan. Tawanan ni na Don Ricardo at Marilag. Si Sinag ay tahimik lamang
Pinagmamasdan ng babaeng bigla na lang naging sentro ng atensyon ng kanyang ama. Pinipilit niyang subuan ang kanyang sarili ng gulay, ngunit hindi niya ito gusto. Ning, kainin mo na yung gulay mo. Masustansya yan. Malambing na sabi ni Aisay mula sa kanyang likuran. Ngumuso si Sinag. Ayoko po, Yaya. Mapait. Bago pa man makasagot si Isay, nagsalita si Marilag sa malumanay na tono. Hayaan mo na siya, Isay. Baka ayaw talaga ng bata. Pagkatapos ay bumaling siya kay Don Ricardo. Ricardo? Mahal? Napakalambing ni Isay. Pero baka masyado siyang spoiling. We need to raise a strong young lady, di ba? Tumingin si Don Ricardo kay Sinag, tapos kay Marilag, at tumango. You're right, Marilag. Sige na, Ning, ubusin mo na yan para sa papa. Naramdaman ni Sinag ang isang maliit na kirot sa kanyang dibdib. Bakit sumang-ayon si papa sa sinabi ng babaeng ito? Dati, si Yaya Isay ang laging tama. Pagkatapos ng hapunan, habang naglalaro sa isang sulok ng sala, narinig ni Sinag si Marilag na may kausap sa telepono sa may hardin. Sumilip siya mula sa bintana. Ang matamis na ngiti ni Marilag ay wala na. Ang kanyang mukha ay seryoso at ang kanyang boses ay matalim at malamig. Sinabi ko nang ayusin mo yan. Huwag kang tatawag-tawag dito kung wala kang kwentang balita. Siguraduhin mong malinis ang lahat, sabi ni Marilag sa galit na pabulungi. Bigla itong lumingon na parang naramdaman na may nakatingin. Mabilis na nagtago si Sinag sa likod ng kortina. Nang lumabas si Marilag mula sa hardin at pumasok muli sa sala, nakita niya si Sinag. Agad na bumalik ang matamis niyang ngiti. Oh, nandyan ka pala, sweetie. Naglalaro ka pa rin ba? Tumangulang si Sinag. Ang puso niya ay mabilis na tumitibok. Nang gabing iyon, habang papunta sa kanyang kwarto, nasalubong niya si Marilag sa pasilyo. Wala si Don Ricardo, wala si Yaya Isay. Silang dalawa lang. Lumuhod si Marilag sa harap niya, tulad ng ginawa nito kaninang hapon. Pero ngayon, wala nang nangiti sa kanyang mukha. Ang kanyang mga mata ay tila 2 piraso ng yelo. Hinawakan niya ang balikat ni Sinag, medyo mahigpit. You are a smart girl, Sinag, sabi niya sa mahinang boses, halos isang bulong. Smart girls know when to be quiet. They know how to be obedient. Naiintindihan mo ba ako? Hindi nakapagsalita si Sinag. Tumango na lamang siya, ramdam ang takot na gumagapang sa kanyang likuran. Lumipas ang ilang linggo. Naging regular na bisita si Marilag sa hasyenda. Hanggang sa halos doon na siya tumira. Ang dating masayang tahanan ay unti-unting nabalot ng isang hindi nakikitang tensyon. At isang gabi, sa isang malaking hapunan, inanunsyo ni Don Ricardo ang balita. Gusto kong ibahagi sa inyong lahat, sabi niya. Hawak ang kamay ni Marilag na kami ni Marilag ay magpapakasal na. Pumalakpak ang mga bisita. Niyakap ni Isay si Sinag na parang gustong protektahan ng bata mula sa hindi niya nakikita. Sa gitna ng kasiyahan, lumapit si Marilag kay Sinag na nakatayo sa isang sulok. Nakaangkla pa rin ang ngiti sa kanyang mga labi, ngunit ang kanyang mga mata ay nagsasabi ng ibang kwento. Yumuko siya, ang kanyang mamahaling pabango ay sumasakal sa hangin at bumulong sa tainga ni Sinag sa isang tinig na para lamang sa kanilang dalawa. Mula ngayon, ako na ang reyna sa bahay na ito. Ang kasal ay naging isang malaking pagdiriwang, ngunit para kay Isay, ito ay tila isang seremonya ng pagtatapos. Ang pagtatapos ng kapayapaan sa Hacienda de Luz. Matapos ang kasal, si Marilag Montemayor ay opisyal nang naging si Ginang Villena, ang bagong reyna ng tahanan, gaya ng ibinulong niya kay Sinag. At kasabay ng pagbabago ng kanyang pangalan, tila nagbago na rin ang lahat. Ang dating masayang tawanan sa pasilyo ay napalitan ng isang formal na katahimikan. Ang mga utos ay hindi na ibinibigay ng may pakiusap, kundi may kasamang awtoridad na hindi maaring suwayin. Si Isay, na dati itinuturing na kapamilya, ay naramdaman ang dahan-dahang paglalagay ng isang pader
Sa pagitan niya at ni Don Ricardo, isang pader na maingat na itinayo ni Marilag, ladrilyo, bawat ladrilyo, gamit ang matatamis na salita at mga pekeng ng ngiti. Ang unang napansin ni Isay ay ang kalusugan ni Don Ricardo. Nagsimula ito sa isang simpleng ubo na hindi nawawala. "Sir, baka kailangan niyo na pong magpatingin sa doktor." Nag-aalalang sabi ni Isay isang umaga, matapos niyang ihatid ang kape sa opisina nito at marinig ang sunod-sunod na pag-ubo ng amo. "Trabaho lang to, Isay. Sobrang pagod lang siguro," sagot ni Don Ricardo. Pilit nang ngumingiti habang minamasahe ang kanyang sentido. Sakto namang pumasok si Marilag. May dalang isang maliit na tray. "Mahal, narito na ang vitamins mo." Inilapag niya ito sa mesa at hinalikan sa noo ang asawa. "Sinabi ko na sa'yo, Ricardo, you're pushing yourself too hard." Tumingin siya kay Isay na may ngiti. "Salamat sa pag-aalala, Isay, pero ako na ang bahala sa asawa ko." Mayroong diin sa mga salitang asawa ko, isang banayad na paalala kung sino na ang may hawak ng posisyon. Naramdaman ni Isay ang kirot, isang pakiramdam na siya ay itinutulak palayo. Lumipas ang mga araw at ang simpleng ubo ay nasundan ng madalas na pagkahilo. Isang hapon, habang naglalakad sa hardin, biglang napakapit si Don Ricardo sa isang poste. Tila nawalan ng balanse. Mabilis na lumapit si Isay at Sinag. "Papa, okay ka lang po?" tanong ni Sinag. Ang mukha ay puno ng pag-aalala. "Okay lang ako, anak. Nahilo lang ako bigla," sagot ni Don Ricardo. Ngunit ang pag-aalala sa mukha ni Isay ay hindi nawala. At ang mas nakapagpabahala sa kanya ay ang reaksyon ni Marilag. Palagi itong kalmado, palaging may handang paliwanag. "Stress lang yan," lagi niyang sinasabi. Kailangan lang ni Ricardo ng mas maraming pahinga. Isang linggo pagkatapos noon, ipinatawag ni Marilag si Isay sa kanilang silid. Sa ibabaw ng kanyang vanity table ay may isang eleganteng bote na gawa sa maitim na salamin. "Isay, tingnan mo," sabi ni Marilag, itinataas ang bote. "Pinakuha ko ito sa isang sikat na herbalist sa probinsya. Ito ay isang special herbal supplement para kay Ricardo. Sabi ng doktor niya, makakatulong daw ito na palakasin ang kanyang resistensya. Mas mabisa raw kaysa sa mga gamot na chemical." Kinuha ni Isay ang bote. Mukha itong mamahalin. Wala namang kakaiba. "Mabuti po kung ganoon, ma'am. Sana po ay makatulong yan kay sir. Ako ang personal na magtitimpla nito para sa kanya araw-araw," sabi ni Marilag. Kinuha pabalik ang bote. "Para masigurado kong tama ang dosis." May kung anong hindi mapakali sa dibdib ni Isay, ngunit isinantabi niya ito. Sino ba naman siya para questionin ang pag-aalaga ng isang asawa sa kanyang kabiyak? Marahil ay nag-aalala lang talaga siya ng sobra. Ngunit ang mga sumunod na pangyayari ay nagsimulang magpatunay na ang kanyang kaba ay may basihan. Nagsimula ito sa maliliit na bagay. Isang araw, nagmamadaling pumasok si Marilag sa kusina. "Nakita niyo ba ang hikaw kong perlas? Yung paborito ko? Sigurado akong iniwan ko lang yon sa mesa sa sala kagabi." Nagkatinginan ang mga kasambahay. Lahat ay umiling. At pagkatapos, ang mas malaking insidente. Isang mamahaling alpiler o brooch na regalo daw ni Don Ricardo ang nawala. Nagkaroon ng malaking paghahanap sa buong bahay. Si Marilag ay umiiyak. Sinasabing napaka-sentimental ng bagay na yon sa kanya. "Isay," malumanay na tanong ni Don Ricardo ng gabing iyon, "ikaw ba ang huling naglinis ng kwarto namin?" "Opo, sir. Pero wala po akong nakitang alpiler doon. Nag-iingat po ako palagi kapag naglilinis." Mabilis na sagot ni Isay, ramdam ang panunuyo ng kanyang lalamunan. Kinabukasan, habang nilalabhan ni Isay ang mga damit, may narinig siyang sigaw mula sa laundry area. Si Marilag. "Ayan, sinasabi ko na nga ba?"
Sa ibabaw ng tumpok ng mga damit na ilalagay sa washing machine, sa loob ng bulsa ng uniforme ni Isay, naroon ang nawawalang alpiler. Nanlaki ang mga mata ni Isay. Ma'am, paano po? Hindi ko po alam kung paano napunta yan dyan. Maniwala po kayo. Tumingin si Marilag sa kanya. Ang mga mata ay puno ng pagkadismaya. Pagkatapos ay tumingin siya kay Don Ricardo na kasunod lang pala niya. Ricardo, ayokong maniwala, pero nandito. Nakita ni Isay ang pagbabago sa mga mata ni Don Ricardo. Ang tiwala na inipon niya sa loob ng 9 na taon ay unti-unting gumuho. Wala itong sinabi, ngunit ang kanyang katahimikan at ang pag-iwas niya ng tingin ay mas masakit pa kaysa sa anumang sigaw. Hindi ko po magagawa yan, sir. Alam niyo po yan. Pagmamakaawa ni Isay, ang luha ay nagsisimula ng bumagsak. Hindi na niya kinaya. Tumakbo siya papunta sa hardin para umiyak nang walang nakakakita. Doon, nilapitan siya ng hardinerong si Lito, isang tahimik ngunit mapagmasid na tao. Isay, huwag kang mag-alala. Alam naming lahat na hindi mo magagawa yon, sabi ni Lito. Pero si Sir, hindi na siya naniniwala sa akin. Hikbi ni Isay, nag-atubili si Lito, tapos ay bumulong. Isay, may sasabihin ako sa'yo, pero sana'y huwag mong ipagsabi kahit kanino. Noong isang araw may nakita akong kausap si Senyora sa may likod bahay malapit sa bakod. Isang lalaking hindi ko kilala. Mukhang formal manamit, pero parang may iniaabot siyang maliit na pakete kay ma'am. Nag-usap sila ng pabulong, parang nag-iingat na walang makarinig. Ang sinabi ni Lito ay nagdagdag ng isa pang piraso sa palaisipang gumugulo sa isip ni Isay. Isang doktor na hindi nila kilala, isang lihim na pakikipagtagpo. Kinagabihan, habang naghahanda ng hapunan, narinig ni Isay ang isang malakas na kalabog mula sa opisina ni Don Ricardo. Nagtakbuhan sila papunta roon. Naabutan nilang nakahandusay sa sahig si Don Ricardo, walang malay. "Tulong! Tulungan ninyo ako!" Sigaw ni Marilag. Ang kanyang boses ay puno ng pagkataranta. Lumuhod siya sa tabi ng asawa, umiiyak. Mabilis na tumawag ng ambulansya ang isang kasambahay. Si Isay, sa kanyang pag-aalala, ay lumapit para sana tumulong. Ngunit sa isang iglap, nang ang atensyon ng lahat ay nasa kay Don Ricardo, nakita niya ito. Sa gitna ng kanyang pag-iyak at pagsigaw, itinaas ni Marilag ang kanyang mukha. Ang kanilang mga mata ay nagtagpo at sa loob ng isang segundo, isang napakaikling segundo, nakita ni Isay ang isang ngiti sa mga labi ni Marilag. Hindi isang nangiti ng saya, kundi isang nangiti ng tagumpay. Isang malamig, nakakakilabot, at halos hindi mahahalata ng ngiti na agad ding nawala at napalitan ng maskara ng isang nag-aalalang asawa. Ngunit nakita ito ni Isay, at sa sandaling iyon, ang lahat ng kanyang kaba at pagdududa ay nagkaroon ng pangalan, at ang pangalang iyon ay kasamaan. Ang pagkahimatay ni Don Ricardo ay nag-iwan ng isang makapal na kumot ng takot sa buong Hacienda de Luz. Dinala siya sa ospital, ngunit pagkatapos ng ilang araw ay pinauwi rin. Sabi ng mga doktor na personal na kinausap ni Marilag, labis na pagkapagod daw ang dahilan. Binigyan siya ng mga bagong gamot at pinayuhang magpahinga. Ngunit para kay Sinag, ang bahay ay hindi na isang lugar ng pahinga. Ito ay naging isang lugar ng mga anino at pabulong na usapan. Ang kanyang ama ay palaging nasa silid, laging natutulog o mukhang mahina. At si Marilag, ang kanyang tita, Marilag, ay naging ang hindi mapapantayang anghel, tagapagbantay nito. Laging nasa tabi, laging may dalang gamot o pagkain. Ngunit nakikita ni Sinag ang hindi nakikita ng iba. Nakikita niya ang kislap sa mga mata ni Marilag sa tuwing mas lumalala ang ubo ng kanyang papa. Nakikita niya ang mahigpit na pagkakahawak nito sa braso ng mga katulong kapag may nagkakamali.
Ang bahay ay naging kaharian ni Marilag at si Papa ang hari ay naging isang bilanggo sa sarili niyang silid. Isang hapon, habang gumuguhit si Sinag sa sahig ng sala, nahulog ang kanyang kulay dilaw na krayola at gumulong sa ilalim ng maliit na mesang pangkanto. Sumilip siya sa ilalim para kunin ito. Tahimik ang buong bahay. Narinig niya ang mahinang paglakad ni Marilag papasok sa sala. Akala niya ay lalagpasan lang siya nito, kaya nanatili siyang nakayuko. Ngunit huminto si Marilag sa tabi ng mesa. Nakita ni Sinag ang kanyang mga paa na nakasuot ng mamahaling sapatos. Mula sa kanyang perpektong anggulo sa ilalim ng mesa, nakita niyang may kinuha si Marilag mula sa kanyang bulsa. Isang maliit na tableta na kulay puti. Isang gamot na hindi pamilyar sa kanya. Hindi katulad ng mga vitamins na nakikita niyang iniinom ng kanyang ama. Maingat na lumingon si Marilag sa paligid. Nang makasigurong walang tao, kumuha siya ng isang platito at kutsara mula sa malapit na estante. Ginamit niya ang likod ng kutsara para durugin ang tableta hanggang sa ito'y maging pinong-pinong pulbos. Ang tunog ng pagkadurog, kahit na mahina, ay tila isang pagsabog sa pandinig ni Sinag. Kasabay noon, pumasok ang isang katulong na may dalang tray. "Ma'am, narito na po ang sabaw ni Sir Ricardo." "Salamat. Ilapag mo na lang dyan. Ako na ang magdadala," sabi ni Marilag. Ang kanyang boses ay bumalik sa dati nitong lambing. Nang makaalis ang katulong, mabilis na kinuha ni Marilag ang mangkok ng mainit na sabaw. Maingat, dahan-dahan, ibinuhos niya ang puting pulbos sa sabaw at hinalo ito nang maigi gamit ang kutsara hanggang sa ito'y tuluyang matunaw. Ang kanyang mukha ay seryoso, walang emosyon, na parang isang siyentipikong gumagawa ng isang eksperimento. Nanatiling hindi gumagalaw si Sinag sa ilalim ng mesa. Ang kanyang paghinga ay halos tumigil. Ang kanyang puso ay dumadagundong sa kanyang dibdib. Napakalakas. Naakala niya ay maririnig ni Marilag. Nakita niya ang lahat. Isang sikretong hindi niya dapat nakita. Nang akmang kukunin na ni Marilag ang tray, isang maliit na hikbi ang kumawala sa lalamunan ni Sinag. Hindi niya napigilan. Agad na napahinto si Marilag. Dahan-dahan niyang ibinaba ang tray. Ang kanyang ulo ay marahang lumingon sa direksyon ng mesa. "Sinag?" tanong niya. Ang boses ay malumanay, ngunit may lamig. "Nandyan ka ba, sweetie?" Hindi sumagot si Sinag. Niyakap niya ang kanyang mga tuhod, umaasang sana'y maging invisible siya. Dahan-dahang yumuko si Marilag, at doon, sa ilalim ng mesa, nagtagpo ang kanilang mga mata. Ang mga mata ni Sinag na puno ng takot, at ang mga mata ni Marilag na puno ng yelo. Walang salitang namutawi. Mabilis na hinila ni Marilag si Sinag palabas mula sa ilalim ng mesa. Ang pagkakahawak niya sa braso ng bata ay mahigpit, masakit. Dinala siya nito papasok sa pinakamalapit na silid, ang library, at isinara ang pinto ng may malakas na kalabog. "Anong nakita mo?" tanong ni Marilag. Ang kanyang boses ay hindi na matamis. Ito ay matalim at mapanganib. Nanginginig si Sinag. "Wawala po. Huwag kang magsinungaling sa akin," sigaw ni Marilag. At sa unang pagkakataon, nakita ni Sinag ang tunay na halimaw sa likod ng magandang maskara. "Alam kong nakita mo. Anong nakita mo?" Umiyak na si Sinag. "Nakita ko po. Dinurog niyo po yung gamot." Isang nakakatakot na ngiti ang sumilay sa mga labi ni Marilag. Binitawan niya ang braso ni Sinag at lumuhod sa harap niya. Hinawakan ang kanyang mga balikat. "Makinig ka sa akin, Sinag," sabi niya sa isang mapanganib na bulong. Ang mga batang nakakakita ng mga bagay na hindi nila dapat makita. Kung minsan, napapahamak ang mga taong mahal nila. Naiintindihan mo ba? Umiling si Sinag. Ang luha ay tuloy-tuloy sa pag-agos. "Mahal mo si Yaya Isay mo, di ba?" Patuloy ni Marilag. Ang kanyang mga daliri ay humihigpit sa balikat ng bata.
Siya ang pamilya mo, di ba? Gagawin mo ang lahat para hindi siya mapahamak. Tama? Tumango si Sinag. Ang takot ay tuluyang bumalot sa kanyang buong pagkatao. Mabuti, sabi ni Marilag. Dahil kung may pagsasabihan ka kahit isa, kahit kay Yaya Isay mo, tungkol sa kahit anong nakita mo, sisiguraduhin kong ipadadala ko si Isay sa isang lugar na napakalayo. Isang lugar kung saan hindi mo na siya makikita. Kailanman. Pagkatapos noon, pinunasan ni Marilag ang mga luha ni Sinag gamit ang kanyang hinlalaki. Now, be a good girl at tandaan mo ang pinag-usapan natin. Lumabas si Marilag ng library na dala-dala ang tray ng sabaw na para bang walang nangyari. Iniwan si Sinag na nanginginig sa isang sulok. Nang hapong iyon, sinubukan ni Sinag na magsalita. Nakita niya si Isay na nagdidilig ng mga halaman sa hardin. Lumapit siya. Hinila ang laylayan ng damit nito. Tumingin si Isay sa kanya. Ang mukha ay puno ng pag-aalala. "Oh, Ning, bakit namumugto ang mga mata mo? Umiyak ka ba?" Sinubukang buksan ni Sinag ang kanyang bibig, ngunit ang mga salita ni Marilag ay umalingaw-ngaw sa kanyang isipan. Hindi mo na siya makikita. Kailanman. Sa halip na magsalita, yumakap na lang siya ng mahigpit kay Isay at humikbi sa kanyang dibdib. "Shh! Tahan na!" sabi ni Isay. Hinahaplos ang kanyang likod. "Namimiss mo lang ang papa mo. Huwag kang mag-alala. Gagaling din siya." Mula sa di kalayuan, nakita sila ni Lito. Nakita niya ang takot sa mga mata ni Sinag na hindi nakita ni Isay. Nakita niya ang paraan ng paglingon ng bata sa bintana ng bahay na parang may minamanmanan. Itinanim ni Lito ang hawak niyang pala sa lupa at isang malamig na kutob ang dumaloy sa kanyang ugat. Mayroong napakasamang nangyayari sa loob ng Hacienda de Luz. Maya-maya, lumabas si Marilag mula sa kusina. May hawak na isang baso ng madilim na likido. Ngumiti ito nang makita si Isay. "Isay, buti nandyan ka," sabi niya sa kanyang pinakamatamis na boses. "Pakibigay naman nito kay Ricardo. Utos ng doktor niya. Itong bagong herbal drink niya. Ako na ang maghahanda ng hapunan." Kinuha ni Isay ang baso. Walang kamalay-malay. "Sige po, ma'am." Mula sa pagkakayakap kay Isay, nakita ni Sinag ang lahat. Ang baso sa kamay ng kanyang yaya. Ang ngiti sa mukha ni Marilag. At sa sandaling iyon, naintindihan niya. Ipapainom ni Yaya Isay ang lason sa kanyang papa. At wala siyang magawa. Ang bigat ng baso sa kamay ni Isay ay tila bigat ng buong mundo. Ngunit wala siyang kamalay-malay para sa kanya. Ito ay isa lamang tungkulin, isang simpleng utos mula sa asawa ng kanyang amo. Ang likido sa loob ay may maitim na kulay, amoy pinaghalong mga dahon at ugat. Isang ordinaryong herbal drink sa kanyang paningin. "Sir Ricardo, oras na po para sa gamot ninyo," malumanay na sabi ni Isay pagpasok niya sa silid tulugan ng mag-asawa. Nakaupo si Don Ricardo sa gilid ng kama, nakatingin sa labas ng bintana. Tila malalim ang iniisip. Mas lalo siyang pumayat sa mga nagdaang linggo. Ang dating sigla sa kanyang mga mata ay napalitan ng pagod. Lumingon siya kay Isay at pilit na ngumiti. "Salamat, Isay. Ilapag mo na lang dyan sa mesa." "Inutos po ni Ma'am Marilag na ipainom ko na raw po sa inyo ngayon," sabi ni Isay lumalapit. Bagong herbal drink daw po ito, utos ng doktor. Kinuha ni Don Ricardo ang baso mula kay Isay. Sandali niya itong tinitigan. Sana nga makatulong to." Tumingin siya sa tapat na mukha ni Isay. "Salamat sa lahat, Isay, sa pag-aalaga mo sa akin. At lalo na kay Sinag. Malaki ang utang na loob ko sa'yo." "Wala po yun, sir. Pamilya na po ang turing ko sa inyo," sagot ni Isay. Isang tapat na ngiti ang sumilay sa kanyang mga labi. Sa isang lagok,
Inubos ni Don Ricardo ang laman ng baso. Isinauli niya ito kay Isay. Ngunit pagkatayo ni Isay, para umalis, isang tunog ang pumigil sa kanya. Isang tunog ng pag-ubo, ngunit hindi ito ordinaryong ubo. Ito ay marahas at tila nabibilaukan. Lumingon si Isay. Nanlaki ang kanyang mga mata sa takot. Si Don Ricardo ay nakahawak sa kanyang lalamunan. Ang kanyang mukha ay biglang namula at pagkatapos ay naging kulay abo. Ang kanyang mga mata ay nanlilisik sa gulat at sakit. Sinubukan niyang magsalita, ngunit mga hindi maintindihang tunog lamang ang lumabas sa kanyang bibig. "Sir! Sir! Anong nangyayari?" Sigaw ni Isay. Nabitawan ng baso na bumagsak at nabasag sa sahig. Nagsimulang manggisay si Don Ricardo. Ang kanyang katawan ay nanginginig ng marahas. Bumagsak siya mula sa kama at gumulong sa sahig. Ang bibig ay naglalabas ng bula. Ang takot ay bumalot sa buong pagkatao ni Isay. Hindi niya alam ang gagawin. Napasigaw na lamang siya ng napakalakas. "Tulong! Tulong!" Sa isang iglap, bumukas ng malakas ang pinto. Pumasok si Marilag. Hindi na may ngiti, kundi may isang perpektong maskara ng pagkasindak. Ngunit ang kanyang mga mata ay kalmado, malamig, nagmamasid. "Anong ginawa mo?" Ang nakakabinging sigaw ni Marilag, ngunit hindi ito nakaturo sa nangyayaring trahedya, kundi direkta kay Isay. "Hindi ko po alam, ma'am. Bigla na lang po. Pagkatapos niyang inumin yung..." Napahinto si Isay. Ang kanyang utak ay biglang nagproseso ng lahat. Ang herbal drink! Ang pag-uutos ni Marilag! Ang ngiti nito kanina! Ang lahat! "Anong ginawa mo sa asawa ko?" Paulit-ulit na sigaw ni Marilag na parang isang sirang plaka. Habang ang ibang mga kasambahay ay nagsisimulang magdatingan, ang kanilang mga mukha ay puno ng pagkalito at takot. "Tumawag kayo ng ambulansya! Bilis!" Sigaw ni Marilag sa kanila, bago muling bumaling kay Isay na ngayon ay napaluhod na sa sahig, nanginginig sa pagkabigla. "Hayop ka! Nilason mo siya! Nilason mo ang asawa ko!" Mula sa pintuan ng silid, nakatayo si Sinag. Narinig niya ang sigaw at tumakbo siya papunta roon. Ngayon, nakikita niya ang bangungot na nagkakatotoo sa harap ng kanyang mga mata. Ang kanyang ama na nakahandusay sa sahig. Ang kanyang yaya Isay na umiiyak at umaatras sa isang sulok. At si Marilag na parang isang artista sa entablado na itinuturo ang daliri kay Isay. Hindi po totoo yan," bulong ni Sinag, ngunit walang nakakarinig. Ang kanyang mga paa ay tila nakapako sa sahig. Mabilis na dumating ang mga pulis, halos kasabay ng ambulansya. Ang eksena ay perpektong nakaayos. Isang naghihingalong milyonaryo, isang basag na baso sa sahig, isang asawang histerikal, at isang yaya na walang masabi, kundi, "Hindi ko po alam." "Siya," sabi ni Marilag sa mga pulis. Ang luha ay dumadaloy sa kanyang magandang mukha. "Siya ang nagpainom sa kanya. Mayroon silang alitan nitong mga nakaraang linggo. Ninakawan niya kami. Ngayon, ito naman ang ginawa niya." "Hindi po totoo yan." Sa wakas ay nakasigaw si Isay. "Ma'am, maawa po kayo. Kayo po ang nag-utos sa akin na ibigay yan." "Sinungaling," ganti ni Marilag. "Halughugin ninyo ang kwarto niya. Sigurado akong may makikita kayo." Sinunod ng mga pulis. At gaya ng inaasahan, sa ilalim ng kama ni Isay, sa loob ng isang maliit na kahon ng sapatos, natagpuan nila ang isang maliit na bote na may lamang pulbos. Mayroon itong etiketa na may bungo at 2 butong nag-krus, lason para sa daga. Isang ebidensyang itinanim doon ni Marilag. Ilang araw na ang nakalipas. Gumuho ang mundo ni Isay. Walang sino man ang maniniwala sa kanya. Ang lahat ay nakaplano. Siya ang ginawang salarin.
Pinusasan ng mga pulis ang kanyang mga kamay. Habang hinihila siya palabas ng silid, ang kanyang mga mata ay desperadong hinanap ang isang tao. Si Sinag. Nakita niya ang bata na nakatayo pa rin sa may pintuan. Ang mukha ay basang-basa sa luha. Ang katawan ay nanginginig sa takot. Nagtama ang kanilang mga mata. Sa mga mata ni Sinag, nakita ni Isay ang katotohanan. Alam ng bata. Alam niya. Alagaan mo ang sarili mo, Ning. Sigaw ni Isay habang hinihila siya palayo ng mga pulis sa pasilyo. Mahal na mahal ka ni Yaya. Sumara ang pinto ng police car nang may malakas na kalabog. Ang tunog na yon ay ang tunog ng pagtatapos ng kanyang buhay at kalayaan. Ang tunog ng perpektong krimen. Sa loob ng bahay lumapit si Marilag kay Sinag na naiwang nakatulala. Lumuhod siya at niyakap ito. Ngunit ang yakap ay hindi mainit. Ito ay malamig at may kasamang babala. Kita mo na, Sinag. Bulong ni Marilag sa tainga ng bata. Ito ang nangyayari sa mga taong hindi sumusunod. Tahan na, mula ngayon, ako na ang mag-aalaga sa'yo. Ang tunog ng sirena ng ambulansya at police car na papalayo ay ang huling tunog ng dating mundo ni Sinag. Nang mawala ang mga tunog na yon, ang naiwan ay isang katahimikang mas nakakabingi pa kaysa sa pinakamalakas na sigaw. Isang katahimikang amoy kamatayan, pagkakanulo, at kasinungalingan. Hindi na nailigtas si Don Ricardo. Opisyal na idineklara ang kanyang pagkamatay bago pa man makarating sa ospital. Ang dahilan, matinding pagkalason, at ang nag-iisang suspek, si Dalisay Isay Vergara, ay agad na ikinulong. Para sa labas ng mundo, ang Hacienda de Luz ay naging isang lugar ng trahedya. Si Marilag Villena, ang magandang byuda, ay naging simbolo ng isang pusong nawasak. Ang kanyang mga larawan sa dyaryo ay nagpapakita ng isang babaeng nagluluksa. Ang kanyang mga mata ay laging namumugto sa likod ng itim na bilog. Ngunit sa loob ng mga pader ng hasyenda, ang realidad ay ibang-iba. Ang Hacienda de Luz ay naging kaharian ni Marilag at si Sinag ang kanyang bilanggo. Ang libing ni Don Ricardo ay isang malaking palabas. Dumating ang lahat ng importanteng tao sa bayan ng Pag-asa. Si Marilag, sa kanyang itim na bestida, ay tumanggap ng bawat pakikiramay na may kasamang mga hikbi at nanginginig na pasasalamat. Si Sinag ay nakatayo sa tabi niya, isang maliit na estatwa na nakasuot din ng itim. Ang kanyang mukha ay blanko. Hinawakan siya ni Marilag sa balikat sa buong seremonya. Isang imahe ng isang mapagmahal na madrasta na umaalo sa naulilang bata. Ngunit ang pagkakahawak ni Marilag ay hindi malambing. Ito ay mahigpit, isang babala, isang paalala kung sino ang may kontrol. Pagkatapos ng libing, nagsimula ang tunay na impyerno para kay Sinag. Ang kanyang kwarto, na dati puno ng liwanag at mga laruan, ay naging kanyang selda. Hindi na siya pinapayagang maglaro sa hardin. Ang kanyang mga araw ay ginugugol sa loob ng bahay, palaging nasa ilalim ng mapagmasid na mga mata ni Marilag. O nang bago nitong personal na katulong, isang babaeng may matalim na tingin na hindi kailanman ngumingiti. Isang araw, pumasok ang abogado ng kanyang ama sa bahay para kausapin si Sinag. Para lang ito sa investigasyon, sabi ng abogado. Bago sila iwanang mag-usap, lumuhod si Marilag sa harap ni Sinag. Hinaplos niya ang pisngi ng bata, ngunit ang kanyang mga mata ay malamig. Sinag, mahal, alam kong nalilito ka pa, bulong niya. Sapat lang para marinig nilang dalawa. Tandaan mo, sasabihin mo lang sa kanya ang totoo. At ang totoo ay, nakita mong naglagay si Yaya Isay mo ng kung anong bagay sa inumin ng papa mo, tama ba? Tumingin si Sinag sa mga mata ni Marilag. Nakita niya ang banta. Nakita niya ang imahe ni Yaya Isay na hinihila palayo. Tumango siya ng dahan-dahan. Sa harap ng abogado, ganoon nga ang sinabi niya. Isang kasinungalingang masakit bigkasin na parang mga bubog na dumadaan sa kanyang lalamunan. Pagkatapos, umalis ang abogado na may pagtango.
Kontento na sa kanyang narinig. At si Marilag ay ngumiti. Sinubukan ni Sinag na lumaban sa sarili niyang paraan. Isang gabi, nakita niyang naiwan ni Marilag ang cellphone nito sa sala. Alam niyang may numero doon, si Lito, ang hardinero. Dahan-dahan siyang lumapit, kinuha ang telepono. Nanginginig ang kanyang mga daliri habang hinahanap ang pangalan ni Lito. Ngunit bago pa niya ito mapindot, isang anino ang tumabon sa kanya. "Anong ginagawa mo?" Ang boses ni Marilag ay mahinahon, ngunit nagpatindig ito ng balahibo sa batok ni Sinag. Mabilis niyang ibinaba ang telepono, ngunit huli na. Kinuha ito ni Marilag mula sa kanyang kamay. Nakita nito ang pangalan ni Lito sa screen. Hindi siya sinigawan ni Marilag. Mas malala pa roon, ngumiti ito. Si Lito, ang matapat na hardinero. Itinago niya ang telepono. Sa tingin ko, oras na para magbawas ng mga tauhan dito sa hasyenda. Masyado nang maraming gastos. Kinabukasan, hindi na nakita ni Sinag si Lito. Pinalis siya ni Marilag na parang alikabok. Ang huling sinag ng pag-asa ni Sinag ay nawala. Ang buhay ni Sinag ay naging isang walang katapusang pagkukunwari. Sa umaga, pinipilit siyang mag-aral kasama ang isang private tutor na kinuha ni Marilag. Sa hapon, pinipilit siyang samahan si Marilag sa pamimili kung saan ipapakita ni Marilag sa lahat kung gaano siya kamahal na ina. Ngunit pagsapit ng gabi, kapag silang dalawa na lang, ang maska ay nalalaglag. Si Sinag ay nagiging isang batang pinagsasabihan, pinagbabantaan, at pilit na hinuhulma para maging isang perpektong saksi sa isang perpektong krimen. Gabi bago ang huling paglilitis kay Isay, pumasok si Marilag sa kwarto ni Sinag. Nakaupo ang bata sa kanyang kama. Yakap-yakap ang manikang basahan na gawa ni Isay, ang nag-iisang bagay na hindi kayang kunin ni Marilag mula sa kanya. Umupo si Marilag sa gilid ng kama. Ang kanyang pabango ay pumuno sa silid. Isang amoy na dati maganda, ngunit ngayoy amoy panganib. Hinaplos niya ang buhok ni Sinag, isang kilos na dapat sana'y nagpapakita ng pagmamahal, ngunit para kay Sinag, para itong haplos ng isang ahas. Bukas na ang malaking araw, mahinang sabi ni Marilag. Ang huling araw sa korte, pagkatapos nito, matatapos na ang lahat. Magsisimula na tayo ng bago nating buhay. Tayong dalawa lang. Hindi umimik si Sinag. Tandaan mo, kinabukasan nating dalawa ang nakasalalay sa sasabihin mo bukas. Patuloy ni Marilag. Ang kanyang boses ay naging malamig na parang yelo. O baka sa sasabihin ng hindi mo sasabihin. Isang maling salita lang. Sinag. Isang maling kilos. At hindi mo na makikita si Isay. Kailanman. Tumingin siya ng diretso sa mga mata ng bata. Naiintindihan mo ba? Ang buhay niya ay nasa mga kamay mo. Kaya maging isang mabuting bata ka para sa akin. Tumayo si Marilag at naglakad papunta sa pinto. Bago siya lumabas, lumingon siya. Matulog ka ng mahimbing, mahal ko. Ang pinto ay sumara ng may mahinang kalansing na parang pinto ng isang kulungan. Naiwan si Sinag sa dilim, yakap-yakap ang manika. Ang mga luha ay tahimik na dumaloy sa kanyang mga pisngi. Pakiramdam niya ay wala na siyang pag-asa, na wala na ang lahat. Ngunit sa gitna ng kadiliman, sa loob ng kanyang maliit na puso, isang maliit na baga ang nagsimulang mag-apoy. Isang baga ng grit. Isang baga ng pagmamahal para sa kanyang yaya Isay. At isang baga ng determinasyon. Hindi pa tapos ang lahat. Walang tulog na dumating para kay Sinag ng gabing iyon. Ang mga salita ni Marilag ay parang mga multo na sumasayaw sa dilim ng kanyang kwarto. Hindi mo na makikita si Isay kailanman. Ang bawat salita ay isang kadena na pumupulupot sa kanyang puso. Ngunit sa ilalim ng bigat ng mga kadenang iyon, ang maliit na baga ng determinasyon
na nagsimula sa kanyang dibdib ay hindi namatay. Sa halip, ang bawat paghikbi na kanyang pinigilan, ang bawat alaala ng ngiti ni Yaya Isay ay nagsilbing hangin na lalong nagpaalab dito. Hindi niya hahayaang mangyari ito. Hindi niya hahayaang manalo ang kasamaan. Ang kanyang Yaya Isay ay mabuti. Ang kanyang papa ay mabuti. At ang pagmamahal nila ay hindi dapat mamatay kasama ng mga kasinungalingan. Kinabukasan ang araw ng paghuhukom, ito na ang kanyang huling pagkakataon. Sa baba, abala si Marilag. May mga bisita itong importanteng kaibigan. Mga taong kailangan niyang panatilihin ang imahe ng isang kaawa-awang biyuda. Narinig ni Sinag ang kanilang mga tawanan mula sa sala. Ito na ang pagkakataon. Dahan-dahan, lumabas siya ng kanyang kwarto. Ang bawat hakbang niya sa pasilyo ay maingat. Ang bawat anino ay tila isang kalaban. Dumaan siya sa tapat ng sala. Nakita niya si Marilag na nakatalikod. Tumatawa sa isang biro ng bisita. Hindi siya dumaan sa pangunahing pinto. Dumiretso siya sa kusina. Ang mga katulong ay abala sa paghahanda ng merienda. Walang pumansin sa maliit na batang dumaan na parang pusa. Ang target niya, ang bintana sa likod ng lababo. Maliit ito, pero sapat na para sa kanya. Maingat niyang itinulak ang isang upuan palapit. Umakyat siya, nanginginig ang mga binti. Ang trangka ng bintana ay medyo kinakalawang at matigas. Ginamit niya ang lahat ng kanyang lakas para itulak ito pataas. Gumawa ito ng isang maliit na langit-ngit. Napahinto si Sinag. Ang puso niya ay kumakaripas sa kanyang dibdib. Lumingon siya. Walang nakapansin. Itinulak niya ang bintana hanggang sa bumukas ito ng sapat. Sumiksik siya palabas. Ang kanyang bestida ay sumabit ng bahagya sa isang pako, ngunit hinila niya ito ng malakas. Bumagsak siya sa malambot na damuhan sa labas. Hindi niya ininda ang sakit. Tumayo siya at tumakbo. Tumakbo siya nang hindi lumilingon, papunta sa likod ng malawak na hardin, sa direksyon ng mga lumang bodega, kung saan madalas magpahinga ang mga hardinero noon. Alam niyang wala na roon si Lito. Tinanggal na siya ni Marilag, ngunit saan siya hahanapin? Sa kanyang pagtakbo, may narinig siyang isang tunog, isang pagputol ng kahoy. Nagmula ito sa lumang bodega ng mga gamit sa hardin, isang lugar na halos hindi na ginagamit. Dahan-dahan siyang lumapit. Sumilip siya sa siwang ng pinto na gawa sa kawayan. At doon, nakita niya ito. Si Lito. Nagtatabas ito ng kahoy, ang kanyang mukha ay seryoso. Mukhang mas matanda ito ngayon, mas maraming guhit ng pag-aalala sa noo. Tila hindi na ito nakatira sa loob ng hasyenda, ngunit malapit pa rin. Nagbabantay, naghihintay. Kuya Lito. Ang boses ni Sinag ay isang bulong, ngunit sapat na yon. Napahinto si Lito, dahan-dahan siyang lumingon. Nang makita niya si Sinag, nanlaki ang kanyang mga mata. Mabilis niyang ibinaba ang hawak na itak. Ning, anong ginagawa mo dito? Delikado. Sinalubong siya ni Lito. Nang makalapit si Sinag, hindi na niya napigilan ang sarili. Ang lahat ng takot, lahat ng sakit, lahat ng kasinungalingan na kinimkim niya sa loob ng maraming linggo ay bumuhos. Niyakap niya ang mga binti ni Lito at humagulgol ng napakalakas. Kuya Lito, tulong po. Si Tita Marilag po. Siya po ang may kasalanan sa lahat. Siya po ang pumatay kay Papa. Nakita ko po. Nakita ko po ang lahat. Ang kanyang mga salita ay putol-putol. Sinasabayan ng kanyang mga hikbi. Lumuhod si Lito at niyakap ang bata. Ang kanyang malalaki at magagaspang na kamay ay marahang humaplos sa likod ni Sinag. Shhh! Alam ko, Ning. Alam ko. Naniniwala ako sa'yo. Ikinuwento ni Sinag ang lahat. Ang pagdurog ng tableta. Ang paghalo nito sa sabaw. Ang pagbabanta sa library. Ang pag-utos kay Isay na dalhin ang huling inumin. Nakinig si Lito nang walang pagputol. Ang kanyang mukha ay dahan-dahang nag-aapoy sa galit at awa. Nang matapos si Sinag,
Hinawakan niya ito sa magkabilang balikat. Hindi ka nag-iisa, Ning, sabi ni Lito sa isang seryosong boses. Mayroon din akong nakita at mayroon akong narinig. May kinuha si Lito mula sa kanyang bulsa. Isang luma at medyo basag na cellphone. Mula noong una, nagdududa na ako kay Senyora. Noong araw na nakita ko siyang may kausap na lalaki sa likod bahay, sinundan ko sila. Nagtago ako sa mga halaman. Nag-aaway sila. At ginawa ko ito. Pinindot niya ang isang button sa telepono. May tumunog na isang recording. Ang kalidad ay hindi perpekto. May mga tunog ng hangin at mga kuliglig, ngunit ang mga boses ay malinaw. Hindi maaari. Masyadong delikado ang pinapagawa mo sa akin, Marilag. Boses ng isang lalaki. Ang doktor. Wala kang pagpipilian. Ang sagot. Ang boses na yon. Malamig, matalim. Walang duda na boses ni Marilag. Ang tunay niyang boses. Ibibigay mo ang laso na yon o sisirain ko ang buong pamilya mo. Huwag mo akong susubukan. Pinatay ni Lito ang recording. Nanlaki ang mga mata ni Sinag, hindi sa takot, kundi sa pagkamangha. Ang lason na nakita niyang dinurog, ang banta na kanyang narinig sa library, ang lahat ng kasamaang kinimkim niya sa kanyang dibdib. Lahat ng yon ay totoo. At ngayon, mayroon ng katibayan. Hindi lamang siya ang nakakaalam. Narinig niyo po, bulong ni Sinag. Ang kanyang boses ay nanginginig ngunit puno ng bagong pag-asa. Narinig niyo po talaga si Tita Marilag. Tumango si Lito. Ang kanyang mukha ay seryoso at determinado. Matagal ko nang tinago yan, Ning. Natakot ako. Pagkatapos kang tanggalin sa trabaho, sino ba naman ako para paniwalaan laban sa isang Senyora Villena? Isang hamak na hardinero lang ako. Baka ako pa ang baliktarin at pagbintangan. Huminga siya ng malalim. Pero mali ako na nanahimik lang. Araw-araw, kinakain ako ng konsensya ko habang alam kong si Isay ang nagdurusa sa kulungan para sa kasalanang hindi niya ginawa. Naghintay ako ng tamang pagkakataon, ng tamang panahon, at ang pagdating mo ngayon, ito na siguro ang senyales. Hinawakan niya ang maliliit na kamay ni Sinag. Ang kanyang mga palad ay magaspang dahil sa trabaho, ngunit ang hawak niya ay puno ng proteksyon at tiwala. Ning, makinig kang mabuti, sabi niya. Ang recording na ito ay malakas na ebidensya. Pero kung ako lang mag-isa, ang maglalabas nito, maaaring sabihin nilang peke ito. Nagawa-gawa ko lang. Pero kung ikaw, ang anak ni Don Ricardo, ang magsasabi ng lahat ng nakita mo, at kung iparirinig ko ito bilang suporta sa'yo, baka sakaling pakinggan tayo ng korte. Ang plano ay nagsimulang mabuo sa kanilang mga isipan. Isang plano na mapanganib, isang sugal na ang nakataya ay ang kalayaan ni Isay at ang kanilang mga buhay. Ano po ang gagawin natin? Tanong ni Sinag. Ang kanyang boses ay hindi na boses ng isang batang takot, kundi boses ng isang munting sundalo na handa ng lumaban. Kailangan mong bumalik sa loob ng bahay nang hindi kanya napapansin. Magpanggap kang natutulog o naglalaro lang sa kwarto mo. Huwag kang magpapahalata ng kahit ano, utos ni Lito. Bukas, sasama ka sa kanya sa korte. Nandun din ako, sa likod, magmamasid. Lumuhod si Lito para magpantay ang kanilang mga mata. Ang kanyang tingin ay seryoso, puno ng bigat ng kanilang gagawin. Ning, makinig ka. Bukas, sa korte, lahat sila ay magsisinungaling. Sasabihin nilang masama si Yaya Isay mo. Sasabihin nilang nalilito ka lang dahil sa nangyari. Susubukan ka nilang takutin. Hinigpitan niya ang hawak sa mga kamay ng bata. Pero ang katotohanan ay nasa panig natin. At mas malakas yon kaysa sa kahit anong kasinungalingan nila. Inabot niya ang kanyang lumang cellphone kay Sinag. Itago mo to. Huwag mong ipapakita kahit kanino.
Kapag nasa korte na tayo, hintayin mo ang senyales ko. Ngunit agad din niyang binawi. Hindi. Masyadong delikado. Ako na ang magtatago nito. Ang kailangan ko lang sa'yo ay ang tapang mo. Tumayo siya at ginulo ang buhok ng bata. Sige na, bumalik ka na. At tandaan mo, huminto si Lito. At ang kanyang huling mga salita ay tila isang basbas at isang mabigat na responsibilidad na iniatang sa mga balikat ng isang 8 taong gulang na bata. Kailangan mong maging matapang bukas, Ning. Kapag tinawag ka nila, iyon na ang pagkakataon natin. Ang tanong ng hukom ay bumitin sa hangin. Isang tanikalang humihila sa lahat pabalik sa kasalukuyan. Anong sinasabi mo, bata? Para kay Isay, na kanina pa'y lumulutang sa dagat ng mga alaala, ang sigaw ni Sinag ay isang salbabida at isang ankla ng sabay. Inangat nito ang kanyang espiritu mula sa pagkakalunod sa kawalan ng pag-asa, ngunit kasabay nito'y ibinagsak siya sa isang bagong takot. Ang takot para sa kaligtasan ng bata. Ang munting anghel niya ay sumusuong sa isang lungga ng mga demonyo para sa kanya. Lahat ng mata sa korte ay nakatuon ngayon kay Sinag. Ang mga bulungan ay naging isang malakas na ugong. Si Marilag, na sandaling natigilan, ay mabilis na nakabawi. Tumingin siya sa kanyang abogado. Isang halos hindi mahahalata na pagtango ang ibinigay. Agad na tumayo ang abogado. Your Honor, with all due respect, sabi ng abogado, ang kanyang boses ay kalmado, ngunit may pahiwatig ng pangiinsulto. Ang bata ay malinaw na dumadaan sa isang matinding trauma. Ang kanyang ama ay namatay sa kanyang harapan. Siya ay nalilito. Ang kanyang mga sinasabi ay produkto ng isang isipang ginugulo ng pighati. Hindi ito maaring ituring na isang seryosong testimonya. Ngunit hindi inalis ng hukom ang kanyang tingin kay Sinag. Hayaan natin siyang magsalita. Tumingin siya sa bata. Bata, lumapit ka dito. Nanginginig ang mga binti ni Sinag habang naglalakad siya palapit sa pwesto ng mga saksi. Ang bawat hakbang ay tila 1 milya ang layo. Dinaanan niya ang kanyang yaya Isay. Nakita niya ang mga luha sa mata nito, mga luha ng takot at pagmamahal. Nagbigay ito sa kanya ng lakas. Tumingin siya kay Marilag. Nakita niya ang galit sa mga mata nito. Nakatago sa likod ng isang maskara ng pag-aalala. Lalo siyang naging determinado. Itaas mo ang iyong kanang kamay, sabi ng clerk ng korte. Ginawa ni Sinag. Nangangako ka bang magsasabi ng totoo, buong katotohanan, at walang iba kundi ang katotohanan? Opo, sagot ni Sinag. Ang kanyang boses ay maliit ngunit matatag. Magsalita ka, bata, sabi ng hukom. Sabihin mo sa amin ang lahat. Huminga ng malalim si Sinag. Naalala niya ang usapan nila ni Kuya Lito. Kailangan mong maging matapang. Noong hapon bago pumamatay si Papa, nagsimula siya. Ang kanyang boses ay nanginginig sa simula. Naglalaro po ako sa sala. Nagtago po ako sa ilalim ng mesa. Tumingin siya ng diretso kay Marilag. Nakita ko po si Tita Marilag. May kinuha po siyang tableta. Dinurog niya po yon. Pagkatapos, may dumating na sabaw para kay Papa. At hinalo niya po yung dinurog na gamot doon. Isang kolektibong paghinga ng gulat ang narinig mula sa mga tao. Nagpatuloy si Sinag, ang kanyang boses ay unti-unting lumalakas. Nahuli niya po ako. Dinala niya po ako sa library. Sabi niya po sa akin, kung magsasabi daw po ako sa kahit sino, ipapadala niya daw po si Yaya Isay sa malayo, sa lugar na hindi ko na po siya makikita. Tinakot niya po ako. Sa puntong yon, tumayo na ang abogado ni Marilag. Ang kanyang mukha ay puno ng pagkagalit. Objection! Ito ay isang kwentong gawa-gawa lamang ng isang bata. Overruled, kalmadong sabi ng hukom. Magpatuloy ka, bata. Nagsimula ng mamasa
ang mga mata ni Sinag. Tapos po, yung huling inumin ni Papa, yung herbal drink. Si Tita Marilag po ang nagbigay noon kay Yaya Isay. Inutusan niya po si Yaya. Wala pong alam si Yaya. Hindi na napigilan ni Sinag ang kanyang mga luha. Ang bigat ng lahat ng kanyang nakita at naramdaman ay bumuhos. At iyon na ang pagkakataong hinihintay ng abogado. Dahan-dahanan siyang lumapit kay Sinag na parang isang lobong papalapit sa isang tupa. "Sinag," sabi niya sa pinakamalumanay niyang boses. "Mahal na mahal mo ang papa mo, tama ba?" Tumango si Sinag. Sumisinghot. "At nalungkot ka ng sobra noong siya'y nawala?" Tumango ulit siya. "At mahal na mahal mo rin ang Yaya Isay mo, di ba?" "Opo." Hikbi ni Sinag. "Hindi ba't totoo, Sinag?" Patuloy ng abogado. Ang kanyang boses ay nagsimulang tumalas na dahil sa sobrang lungkot mo at sa sobrang pagmamahal mo sa yaya mo, handa kang gumawa ng kahit anong kwento para lang mailigtas siya. Baka naman, naisip mo lang ang lahat ng ito dahil gusto mo ng isang taong sisisihin sa pagkawala ng papa mo? "Hindi po totoo yan," sigaw ni Sinag. "Nakita ko po." "Nakita mo nga ba?" Biglang sigaw ng abogado. Ang kanyang boses ay dumagundong sa korte. Natigilan si Sinag sa gulat. "O baka naman may nagsabi lang sa'yo na sabihin niyo ang mga yan. Sabihin mo sa amin, Sinag. Sino ang nagturo sa'yo ng mga kasinungalingang ito?" Ang atake ay masyadong biglaan, masyadong malupit para sa isang bata. Bumuhos ang iyak ni Sinag. Ang kanyang tapang ay biglang gumuho, napalitan ng takot at pagkalito ng isang batang sinisigawan at hindi pinaniniwalaan. Hindi na siya makasagot, tanging mga hikbi na lang ang lumalabas sa kanyang bibig. Sa sandaling iyon, dahan-dahang tumayo si Marilag mula sa kanyang upuan. Ang kanyang mga mata ay puno ng luha. Ang kanyang mukha ay larawan ng isang nasasaktang ina. "Tama na po," sabi niya sa hukom. Ang kanyang boses ay basag sa pag-iyak. "Naaawa na po ako sa bata. Your Honor, pinapatawad ko na po siya." Lumingon siya sa lahat ng tao sa korte. "Pinapatawad ko po ang aking stepdaughter. Siya ay isang bata lamang na nawalan ng ama at naghahanap ng kasagutan. Huwag na po natin siyang pahirapan pa. Malinaw po na ang lahat ng ito ay isang malungkot na pantasya lamang." Ang eksena ay perpekto. Isang biyudang puno ng pag-unawa at pagpapatawad. Isang batang umiiyak na hindi na makapagsalita. At isang akusado na muling nalagay sa gitna ng lahat ng sisi. Para kay Isay, ang sandaling pag-asa na kanyang naramdaman ay namatay na parang kandilang hinipan ng hangin. Nakita niya si Sinag na niyayakap ng isang court officer. Umiiyak pa rin. Nakita niya ang mga mapanuring tingin ng mga tao na ngayon ay kumbinsido na sa kwento ni Marilag. Natalo na sila. Ang huling barahan nila ay naubos na at wala itong nagawa. Ang hukom ay umubo para makuha ang atensyon ng lahat. Ang kanyang mukha ay seryoso, walang mababakas na emosyon. Tumingin siya kay Sinag, pagkatapos ay sa prosekusyon. Ito ay isang seryosong akusasyon mula sa isang bata. Sabi niya, ang kanyang boses ay mabigat. Ngunit kung walang matibay na ebidensya, napahinto ang hukom sa pagsasalita. Hinahayaan ang bigat ng kanyang mga salita na bumalot sa buong silid. Isang matamis, halos hindi mahahalata, na ngiti ang unti-unting namuo sa mga labi ni Marilag habang pinagmamasdan niya ang eksena sa kanyang harapan. Ang umiiyak na si Sinag, ang talunang si Isay, ang kumbinsidong hukom. Perpekto. Ang lahat ay naaayon sa kanyang plano. Tapos na ang laro. Nanalo na siya. Sa wakas, ang yaman ng mga bilena, ang hasyenda, ang kapangyarihan, lahat ay mapapasa kanya na. Nang walang anumang anino ng pagdududa. Ang mga salita ng hukom, kung walang matibay na ebidensya, ay musika sa kanyang pandinig.
isang formalidad na lamang bago tuluyang isara ang kaso at ipadala si Isay sa impyerno kung saan ito nararapat. Itinaas na ng hukom ang kanyang maso. Ito na. Ngunit bago pa man tuluyang makapukpok ng maso ang hukom, isang boses ang pumutol sa katahimikan. Your Honor, paumanhin po sa abala. Ang boses ay hindi malakas, ngunit ito ay matatag at puno ng paggalang, kaya't nakuha nito ang atensyon ng lahat. Nanggaling ito sa likurang bahagi ng korte mula sa hanay ng mga ordinaryong manonood. Dahan-dahang lumingon ang lahat. Doon, dahan-dahang tumayo si Lito manalastas. Ang dati nilang hardinero. Nakasuot lamang siya ng simpleng polo shirt at pantalon. Ang kanyang hitsura ay hindi nababagay sa formalidad ng korte, ngunit ang kanyang mga mata ay hindi natitinag. Sino ka? Tanong ng hukom, bahagyang naimbierna sa pagkaantala. Kumunot ang noo ni Marilag. Si Lito? Anong ginagawa ng basurang yan dito? Isang maliit na kaba ang nagsimulang kumiliti sa kanyang dibdib, ngunit mabilis niya itong iwinaksi. Ano naman ang magagawa ng isang hamak na hardinero? Ako po si Lito Manalastas, Your Honor. Dati po akong hardinero sa Hacienda de Luz, sagot ni Lito. Ang kanyang boses ay nanginginig ng bahagya, ngunit ang kanyang determinasyon ay buo. Mayroon po sana akong nais ipakita sa korte, isang ebidensya na makakatulong para malaman ang buong katotohanan. Natawa ng mahina ang abogado ni Marilag. Objection, Your Honor. This is highly irregular. Sino po ba ang taong ito para bigla na lang magpresenta ng ebidensya sa gitna ng paglilitis? Ngunit ang hukom ay tila naging interesado. Anong klaseng ebidensya ang sinasabi mo, Ginoong Manalastas? Hindi sumagot si Lito. Sa halip, dahan-dahan siyang naglakad papunta sa harapan. Sa kanyang kamay, hawak niya ang kanyang luma at basag na cellphone. Bawat hakbang niya ay tila isang dagundong sa pandinig ni Marilag. Ang maliit na kaba ay lumalaki na, nagiging isang halimaw ng takot. Hindi maaari. Your Honor, kung maaari ko lang pong gamitin ang sound system ng korte. Pakiusap ni Lito sa clerk. Sa isang senyas mula sa hukom, pinayagan siya. Nanginginig ang kamay ni Lito habang ikinakabit niya ang isang maliit na wire mula sa kanyang cellphone papunta sa audio input ng korte. Isang maliit na tunog ng feedback ang umalingaw-ngaw na nagpatigil sa lahat ng bulungan. Sa sandaling iyon, ang lahat ng kumpiyansa ni Marilag ay nagsimulang matunaw na parang yelo sa ilalim ng araw. Ang dugo ay tila umalis sa kanyang mukha. Ang kanyang paghinga ay naging mabilis at mababaw. Tumingin siya kay Sinag na ngayon ay tumahan na sa pag-iyak at nakatingin kay Lito na may pag-asa sa mga mata. Pagkatapos ay tumingin siya kay Lito. Nagtama ang kanilang mga mata. At sa mga mata ni Lito, nakita ni Marilag hindi ang takot ng isang alipin, kundi ang determinasyon ng isang tagapaghatid ng katarungan. Pinindot ni Lito ang play. Sa simula, ang narinig lang ay isang mahinang kaluskos at ang tunog ng mga kuliglig. Ngunit pagkatapos, isang boses. Boses ng isang lalaki, puno ng takot. Hindi maaari. Masyadong delikado ang pinapagawa mo sa akin, Marilag. Napasinghap si Marilag. Ang kanyang mga mata ay nanlaki sa pagkabigla. Nagsimula siyang umiling, isang desperadong kilos ng pagtanggi. At pagkatapos, ang pangalawang boses, ang boses na yon. Walang duda, ito ang kanyang boses. Ngunit hindi ito ang kanyang boses na malambing at kaakit-akit. Ito ang tunay niyang boses. Malamig, matalim, walang kaluluwa, at puno ng purong kasamaan. Wala kang pagpipilian. Ang sigaw na yon ay umalingaw-ngaw sa bawat sulok ng korte na parang isang kulog mula sa impyerno. Ang bawat salita ay isang punyal na sumasaksak sa katahimikan. Ibibigay mo ang lason na iyon o sisirain ko ang buong pamilya mo. Huwag mo akong susubukan. Pagkatapos ng huling salita, pinatay ni Lito ang recording. Ang sumunod
ay isang katahimikang mas mabigat pa kaysa sa kamatayan. Walang humihinga, walang gumagalaw. Ang lahat ng tao sa korte, ang hukom, ang mga abogado, ang mga manonood, maging ang mga guwardiya, ay nakatingin sa iisang tao. Ang kanilang mga mukha ay pinaghalong gulat, pagkasuklam, at di makapaniwala. Ang maskara ni Marilag ay tuluyang nabasag. Ang kanyang magandang mukha ay nabalot na ngayon ng purong takot. Ang kanyang mga labi ay nanginginig. Sinusubukang bumuo ng mga salita na hindi lumalabas. Hindi, peke yan. Gawa-gawa lang yan. Bulong niya, ngunit ang kanyang boses ay halos hindi marinig. At sa isang iglap ng purong desperasyon, ginawa niya ang huling magagawa ng isang hayop na na-corner. Tumalikod siya at tumakbo. Sinubukan niyang tumakbo papalabas ng korte. Ngunit bago pa man siya makalayo, humarang na sa kanyang daraanan ang dalawang pulis. "Bitawan niyo ako!" Sigaw niya, nagpupumiglas na parang isang baliw. Ang kanyang elegante at perpektong ayos ay naglaho na, napalitan ng isang desperadong halimaw na nahuli sa bitag. Habang pinupusasan ng kanyang mga kamay sa likod, ang kanyang mga mata ay naghahanap. Nakita niya si Isay na dahan-dahang tumatayo. Ang mga luha ng pag-asa ay dumadaloy na sa kanyang pisngi. Nakita niya si Sinag na nakatayo sa tabi ni Lito. Ang maliit nitong muka ay nagpapakita ng tapang na bumuwag sa kanyang kaharian. Isang sigaw na puno ng galit at pagbabanta ang kumawala mula sa lalamunan ni Marilag. Isang sigaw na hinding-hindi malilimutan ng lahat ng naroroon. "Hindi pa tayo tapos. Babalikan ko kayo. Lahat kayo." Ang mga sigaw ni Marilag ay dahan-dahang humina habang hinihila siya palabas ng korte, papalayo sa buhay na kanyang ninakaw at papunta sa isang kinabukasang puno ng rehas at pagsisisi. Ang pagkawala niya ay nag-iwan ng isang vacuum sa silid, isang katahimikan na hindi na puno ng tensyon, kundi ng pagkamangha at isang malalim na paghinga ng kolektibong kaluwagan. Para kay Isay, ang bawat segundo ay tila isang panaginip. Ang mga posa sa kanyang mga kamay ay biglang naging napakabigat. Isang paalala ng bangungot na malapit nang matapos. Tumingin siya sa kanyang mga palad, sa mga markang iniwan ng malamig na bakal. Pagkatapos, itinaas niya ang kanyang tingin. Sa kabilang panig ng silid, nakita niya si Sinag, ang munting anghel na lumaban para sa kanya. Ang bata ay hindi na umiiyak. Nakatayo ito sa tabi ni Lito. Ang kanyang maliliit na balikat ay tuwid. Ang kanyang mga mata ay nakatuon lamang sa kanya. Sa mga matang iyon, nakita ni Isay ang isang tapang na higit pa sa edad nito. Isang pagmamahal na kayang bumuwag ng anumang kasinungalingan. Muling pumukpok ang hukom ng kanyang maso, ngunit ngayon, ang tunog ay hindi na isang banta, kundi isang deklarasyon. Dahil sa mga bagong ebidensyang iniharap sa korteng ito, sabi ng hukom, ang kanyang boses ay malinaw at may awtoridad. Ang recording at ang testimonya ng batang si Sinag del Sol, ang hatol sa kasong ito, ay binabawi. Tumingin siya ng diretso kay Isay, at sa unang pagkakataon, nakita ni Isay ang isang pahiwatig ng simpatya sa mga mata ng hukom. "Ginang Dalisay Vergara, ikaw ay pinapawalang sala sa lahat ng paratang laban sa iyo. Ikaw ay malaya na." Ang mga salitang iyon, "ikaw ay malaya na." Para kay Isay, ang mga salita ay tila hangin na muling pumuno sa kanyang mga baga na matagal nang walang laman. Isang mainit na agos ang dumaloy sa kanyang buong katawan. Hindi niya namalayan. Ang mga luha ay kusa ng bumuhos mula sa kanyang mga mata. Ngunit hindi na ito mga luha ng pighati. Ito ay mga luha ng pasasalamat, ng kaluwagan, ng purong-purong saya. Isang court officer ang lumapit sa kanya at may kabaitang inalis ang mga posas. Ang tunog ng pagkalas ng bakal ay ang pinakamagandang musikang narinig ni Isisay sa buong buhay niya. Iginililid niya ang kanyang mga pulsuhan
Nararamdaman ang dugo na muling dumadaloy ng malaya. Pagkatayo niya, ang kanyang mga binti ay nanginginig pa rin. Hindi dahil sa takot, kundi dahil sa bigat ng emosyong kanyang nararamdaman. Ang unang hinanap ng kanyang mga mata ay si Sinag. Kasabay noon, tumakbo na ang bata. Yaya! Ang sigaw na yon ay pumuno sa buong korte, isang sigaw ng purong pagmamahal. Sinalubong ni Isay ang kanyang alaga sa gitna ng silid. Nagyakap sila. Isang yakap na puno ng pangungulila. Isang yakap na naghilom sa lahat ng sugat. Isang yakap na nagsasabing, nandito na ako, hindi na kita iiwan. Tapos na, Ning. Tapos na. Bulong ni Isay sa buhok ng bata, habang siya mismo ay humahagulgol na parang isang bata. Salamat, anak. Salamat. Niligtas mo ako. Sabi ko po sa inyo, hindi ko po kayo iiwan. Sagot ni Sinag, ang kanyang muka ay nakasubsob sa balikat ni Isay. Mula sa di kalayuan, nakatayo si Lito. Tahimik na pinapanood ang eksena. Ang kanyang karaniwang seryosong muka ay mayroong isang maliit, halos hindi mahahalata, ngunit tapat na ng ngiti. Nagtama ang kanilang mga mata ni Isay. Sa isang tingin, ipinadama ni Isay ang isang pasasalamat na hindi kayang sabihin ng mga salita. Tumango lamang si Lito, isang kilos na nagsasabing, walang anuman, ito ang tama. Ang paglabas nila sa gusali ng korte ay parang paglabas mula sa isang madilim na kuweba patungo sa sikat ng araw. Ang liwanag ay nakakasilaw sa simula, ngunit ito'y mainit at puno ng pag-asa. May ilang mga reporter na sumubok na magtanong, ngunit magalang silang hinarangan ng mga pulis. Habang naglalakad sila papunta sa isang sasakyang naghihintay, na ipinadala ng abogado ni Don Ricardo na ngayon ay nasa panig na nila, hinawakan ni Sinag nang mahigpit ang kamay ni Isay. Uuwi na po tayo, Yaya? Tanong ni Sinag. Ang kanyang boses ay puno ng pananabik sa isang normal na buhay. Ngumiti si Isay, isang tunay na ngiti na matagal nang nawala sa kanyang mukha. Oo, anak, uuwi na tayo sa hasyenda. Nang malapit na sila sa sasakyan, hinila ni Sinag ang kamay ni Isay. Pinipigilan ito sa paglakad. Tumingala siya. Ang kanyang mga mata ay seryoso at puno ng isang tanong na matagal na niyang kinimkim sa kanyang dibdib. Isang takot na kailangan niyang marinig ang kasagutan. Hindi mo na po ako iiwan, Yaya, di ba? Lumuhod si Isay para magpantay sila. Hinawakan niya ang magkabilang pisngi ng bata at tinitigan ito sa mata. Tinitiyak na ang bawat salita na kanyang bibitawan ay tatatak sa puso at kaluluwa ni Sinag magpakailanman. Kahit kailan, sabi niya, ang kanyang boses ay basag, ngunit puno ng isang pangakong hindi na muling masisira. Kahit kailan, hinding-hindi ka na muling iiwan ni Yaya. Pangako. Ang pagbabalik sa Hacienda de Luz ay kakaiba. Ang hangin ay pareho pa rin. Amoy ng mga bulaklak at bagong dilig na damo. Ang araw ay pareho pa rin. Kulay ginto habang dahan-dahang bumababa sa abot tanaw. Ngunit merong isang bagay na nagbago. Ang mabigat na kumot ng takot at kasinungalingan na bumalot sa lugar sa loob ng maraming buwan ay naglaho na parang isang masamang panaginip na tinangay ng bukang liwayway. Ang mga dating kasambahay na pinatalsik ni Marilag ay muling tinawagan. Si Lito ay opisyal nang ibinalik sa kanyang trabaho, hindi na lamang bilang hardinero, kundi bilang katiwala ng buong hasyenda. Isang posisyong karapat-dapat sa kanyang katapatan. Ang bahay ay unti-unting muling napuno ng mga pamilyar na muka at tunog ng masayang pagtatrabaho. Napuno itong muli ng buhay. Ilang buwan ang lumipas. Isang hapon, ipinatawag ng abogado ng pamilya sina Isay, Sinag, at Lito sa opisina ni Don Ricardo. Isang silid na matagal nang hindi nabubuksan. Ang alikabok ay pinunasan na at ang mga bintana ay muling binuksan para papasukin ang liwanag.
Mayroon akong mahalagang bagay na kailangan ninyong malaman, sabi ng abogado habang binubuksan niya ang isang malaking brown na sobre. Ito ang huling habilin ni Don Ricardo. Mayroon siyang isinulat na karagdagan ilang linggo bago siya pumanaw. Huminga ng malalim ang abogado at nagsimulang magbasa. Ang testamento ay naglalaman ng mga legal na bagay tungkol sa pamamahagi ng kanyang mga ari-arian na lahat ay mapupunta sa kanyang nag-iisang anak na si Sinag. Ngunit mayroong isang espesyal na probisyon sa dulo. At sakaling mayroong anumang hindi inaasahang mangyari sa akin, basa ng abogado, ang boses niya ay nagpapahiwatig ng bigat ng mga salita. At kung ang aking asawang si Marilag Montemayor, sa anumang dahilan, ay mapatunayang hindi karapat-dapat na mag-alaga sa aking anak. Ang aking huling kahilingan ay ang legal na pangangalaga kay Sinag del Sol ay ipagkatiwala kay Dalisay Vergara. Natigilan si Isay. Napatingin siya sa abogado, pagkatapos ay kay Sinag. Hindi siya makapaniwala sa kanyang narinig. Siya ay higit pa sa isang kasambahay. Patuloy ng abogado sa pagbasa. Siya ay nagpakita ng isang katapatan at pagmamahal sa aking anak na hindi kayang tumbasan ng kahit anong yaman. Sa kanyang mga kamay, alam kong ang aking Sinag ay lalaking mabuti, ligtas, at puno ng pagmamahal. Ito ang aking huling habilin. Ang mga luha ay muling dumaloy sa mga pisngi ni Isay. Mga luha ng pasasalamat sa isang taong kahit sa huling sandali ng kanyang buhay ay hindi nawala ng tiwala sa kanya. Niyakap niya si Sinag na ngayon ay legal na niyang alaga. Ang kanyang munting anghel, ang kanyang anak. Pagkatapos ng pagpupulong, habang papalabas sila ng opisina, nagkasabay sina Isay at Lito sa pasilyo. Mayroong isang ngiting nahihiya, ngunit puno ng kahulugan sa pagitan nila. Salamat ulit, Lito. Sa lahat-lahat, sabi ni Isay. Hindi ko alam kung paano kita pasasalamatan. Kinamot ni Lito ang kanyang batok. Isang kilos na hindi nababagay sa kanyang seryosong imahe. Wala yon, Isay. Ginawa ko lang ang tama. Sandali siyang nag-atubili. Kung kailangan nyo ng tulong sa pag-aalaga kay Ning o sa kahit ano, nandito lang ako. Isang mainit na damdamin ang dumaloy sa puso ni Isay. Sa mga mata ni Lito, nakita niya ang parehong katapatan na minahal niya kay Don Ricardo. Ngunit may kasama itong isang bagay na iba, isang paghanga, isang respeto, at isang pangakong hindi binibigkas. Ngumiti siya. Salamat, Lito. Aasahan ko yan. Nang gabing iyon, ang hapagkainan ng Hacienda de Luz ay muling napuno ng tawanan. Sa isang dulo, nakaupo si Isay, at sa kabila naman ay si Lito. At sa gitna, ang sentro ng kanilang bagong mundo, si Sinag, na masayang nagkukwento tungkol sa kanyang araw. Ang larawan ay hindi na larawan ng isang amo at mga manggagawa. Ito ay larawan ng isang pamilya. Isang pamilyang binuo hindi ng dugo, kundi ng katapatan, sakripisyo, at pagmamahal. Kinabukasan, sa ilalim ng puno ng kalachuchi kung saan nagsimula ang lahat, nagtanim sina Isay at Sinag ng isang bagong halaman. Isang maliit na puno ng sampagwita. Habang dinidiligan nila ito, ang ginintuang sinag ng papalubog na araw ay bumalot sa kanilang dalawa. Tumingala si Sinag mula sa pagdidilig at ngumiti sa kanyang yaya. Ang nangiting iyon ay puro, maliwanag, at puno ng isang kapayapaan na matagal na nawala. Ikaw ang araw ko, Yaya Isay, sabi ng bata sa isang simpleng pahayag ng katotohanan. Hinaplos ni Isay ang pisngi ng bata. Ang kanyang puso ay umaapaw sa pagmamahal na hindi niya akalaing posible. Sa wakas, pagkatapos ng mahabang dilim, ang liwanag ay muling naghari sa Hacienda de Luz at ang liwanag na yon ay mas maliwanag pa kaysa dati. At dito, nagtatapos ang kwento ni Sinag at Dalisay. Mga minamahal kong kaibigan at taga-subaybay, ako po ang inyong lingkod,
ang manunulat sa likod ng kwentong inyong natunghayan. Mula sa kaibuturan ng aking puso, maraming salamat sa pagsama ninyo sa akin, sa bawat kabanata, sa bawat pagpatak ng luha, at sa bawat sandali ng pag-asa. Habang isinusulat ko ang bawat yugto ng kanilang buhay, para bang naging totoo sa aking isipan, sina Sinag, Dalisay, at maging si Marilag. Naramdaman ko ang takot ni Sinag sa dilim, ang pighati ni Isay sa gitna ng kawalang katarungan, at ang bigat ng galit na dulot ng kasamaan. Ang pagsulat ng kanilang kwento ay isang paalala na sa bawat laban ng kadiliman, laging mayroong isang maliit na sinag ng liwanag na naghihintay sumikat. Ang kwentong ito ay higit pa sa isang salaysay ng krimen at hustisya. Ito ay isang paalala sa kapangyarihan ng wagas na pagmamahal. Isang pagmamahal na nagbibigay ng pambihirang tapang sa isang munting bata na isigaw ang katotohanan. Isa itong pagkilala sa katatagan ng mga taong pinipiling manatiling mabuti sa kabila ng lahat ng panlilinlang. At higit sa lahat, ito ay isang kwento ng pag-asa na gaano man katagal ang gabi, palaging darating ang umaga. Ngayon, nais ko namang marinig ang inyong tinig. Aling bahagi ng kwento ang pinakatumatak sa inyong puso? Anong aral ang inyong baon-baon mula sa paglalakbay na ito? Ang inyong mga saloobin at komento ay napakahalaga sapagkat ito ang nagbibigay buhay at kahulugan sa bawat salitang aking isinusulat. Muli, ang aking taos-pusong pasasalamat sa inyong oras at sa inyong paglalakbay kasama ko. Hanggang sa ating muling pagsasama sa susunod na kwento na ating pagsasaluhan.